Alam mo yung feeling na ikaw yung nag-aayos ng mga buhok nila, then suddenly malalaman mo na pinagawa pala nila sa iba, then masisira lang. Kung alam ko lang na ipapasira nyo lang din yung buhok nyo, dapat ako na lang yung nagsira ng mga buhok nyo. Charis. Bali, regular client ko na ito siya sa rebanding. Since 2021 ay na-reband ko na siya at ang buhok niya noon is meron na talagang highlights at pangatlong beses ko na siyang nare-reband. Yung last reband niya sa amin is magwa 1 year pa lang, then yung highlights niya is mga nasa 3 months pa lang. So, pina-highlights niya ito sa iba. Ang sabi niya, nilibre lang daw siya ng kaniyang kamag-anak. Kaya, yun, nagpa-highlight siya sa iba. Kaya, ang nangyari sa buhok niya is nag-dry at may mga parts dyan talaga na nagputol-putol na. Buti na lang talaga at hindi nag-rubberize yung hair niya. Bali, nag-dry lang talaga siya dahil nga sa highlights at may mga parts na nagputol-putol. Lalong-lalo na dun sa parts na regrowth at saka yung rebanded hair niya. At dahil 3 months pa nga lang yung nakakalipas yung highlights niya at since meron siyang regrowth ng rebanding, mga nasa 6 inches na, so yun muna ang inuna kong inaplayan ng rebanding cream number 1. Medyo mahirap din siyang tansyahin mga sis dahil may mga parts na wala talagang highlights. Then may mga parts ng kanyang hair na talagang full highlights at merong mga parts na nagpuputol-putol. Iniiwasan at iniingatan ko talaga na hindi siya mag-rubberize ng husto or magputol-putol pa dahil nga syempre mag-undergo tayo ng hair rebanding. So ayan na nga mga sis, bali in-applyan ko na siya dyan ng pang-reband natin at yung pang-reband natin dyan hinaluan ko ng treatment para lang tumabang siya at hindi mabilis mag-react sa buhok na naka-bleach or merong highlights. Binabad ko nga lang din muna ng 5 minutes yung regrowth niya. Then afterwards ay nag-check tayo ng strands ng hair niya. Then after niyan ay binaba ko naman yung pang-reband hanggang doon sa rebanded hair niya. So ganun din ang ginawa ko. Hinaluan ko ng treatment yung pang-reband natin. Then alalay ng spray water para makasiguro tayo na hindi talaga siya mag-rubberize. So, in-applyan ko na rin yung dati niyang rebanded hair dahil nga bumuhaghag na siya. Feeling ko kagagawa niya ng highlights kaya bumuhaghag, charis. So, kailangan lang na extra careful tayo dito dahil nga super sensitized na yung kanyang buhok. At mabilisan nga yung ating application dyan mga sis dahil iniiwasan nga natin na hindi siya maabutan ng pagkasunog or rubberize. So after ko naman dyan mag-reapplication mga sis, hindi ko na siya binabad. Bali, pinabanlawan ko na siya kaagad dahil nga yung buhok niya is mabilis nang maputol mostly doon sa parts na merong mga highlights. So ito na mga sis, nabanlawan na natin yung buhok ng ating client sa kanyang rebanding cream number 1. Bali, binanlawan natin siya without shampoo pero naglagay tayo ng hair mask treatment sa kanyang buhok. Then syempre pinabanlawan natin yon. Then after that, i-blow dry na natin yung buhok niya. And ito na yung buhok ng ating client after natin siyang ma-blow dry. So, meron talaga siyang mga parts dyan na nag-dry up. So, hindi talaga siya maiiwasan dahil yung mga na highlights or may parts dyan na may highlights na talagang na-over process. So, hindi talaga siya maiiwasan na mag-dry up. And after nga natin siya mapatuyo, nag-proceed tayo sa hair ironing process. Bali, ang ginamit ko lang na heat temperature dyan is 160 degrees Celsius. Mahina ang temperature lang para maiwasan na hindi din mag-fried yung kanyang buhok. Then, after natin mag-hair ironing, pinakold lang muna natin or pinakold down natin ng at least 10 minutes bago tayo mag-proceed sa paglagay ng ating neutralizing cream. Bale, yung ating neutralizing cream dito ay hinaluan din natin ng hair mask treatment. Then, babad natin ito for about 20 minutes. After 20 minutes, papabanlawan na natin siya. And after mabanlawan ang neutralizing cream, nag-apply naman tayo ng kanyang hair botox treatment. So, yung botox treatment natin ay ibababad natin naman ng 45 minutes to 1 hour. After that, ay magpuproceed tayo sa pagbo-blow dry. Bali, hindi na natin babanlawan yung ating hair botox treatment. At this point, ay binoblow dry na natin yung buhok ng ating client after mababad yung hair botox treatment for almost an hour. So, tingnan natin yung result ng kanyang hair. And advice ko lang sa ating mga client, sa ating mga future client at sa mga viewers natin, kung gusto nyo talagang magpa-highlights, kinakailangan na iwasan yung
mga rebonded ang inyong mga buhok. Or kung gusto nyo ng into fashion, mag-focus kayo sa mga fashion color, highlights, or balayage. Then kung kayo naman po ay mahilig magpa-rebond, rebond lang. Huwag nyo nang ipa-highlights or ipa-fashion color dahil masyadong komplikado pagdating sa pag-aayos ng buhok. Kung halimbawa ang buhok nyo is naka-bleach tapos ipapa-rebond nyo, talagang mahirap talaga siyang gawin. It takes time bago bumalik yung dati nyong magandang or natural hair. Though maayos naman yung mga buhok na na-bleach or na-highlights sa rebonding, pero mahirap siyang gawin at hindi na siya ganun kaganda as in kaganda sa mga virgin or natural hair. Pero syempre, iniiwasan at iningatan natin yung buhok na hindi talaga siya masira ng husto. So, bibigyan pa rin natin siya ng remedy na ma-rebond natin na hindi siya masisira or madadamage. At alam nyo ba mga sis, kapag ang buhok nyo is nakabalayage, naka-bleach, naka-highlights, then ipapa-rebond nyo, then vice versa, highly maintenance na po ang mga yan. So, kinakailangan na magpa-treatment kayo. Kahit nasa bahay lang kayo, kailangan yung alagaan ng mga hair moisturizing treatment para mas mapanatili yung hair nyo, yung moisture, at maging maganda yung buhok nyo at mabilis bumalik sa natural state nito na maganda. And after nga natin mag-blow dry dyan, mga sis, papadaanan natin ng pang last iron yan. And this is the final result sa buhok ng ating client na na-rebond with her Botox treatment. Yung buhok niya na damage dahil sa highlights. Ayan, straight na siya, soft and silky. So, hindi gaano nagpa-trim yung ating client. Bali yung mga ends lang yung ginupitan ko dahil ayaw nga niyang magpaikli ng buhok. Then, tingnan naman natin yung after wash result ng ating client's hair after niyang mapaliguan yung kanyang hair. And this is our client's update after nga niyang mapaliguan yung kanyang buhok, mga sis. So as you can see, malaki yung changes. Buhay na ulit yung kanyang buhok, unlike doon sa bago natin na-rebond na super dry. Dito smooth na siya, straight and silky. Then in-advise ko na rin siya na magpa-treatment para mapanatili yung ganda ng kanyang hair, at sinabihan ko na rin siyang iwasan na muna na magpa-highlights or magpa-bleach dahil masyado nang sensitize yung kanyang buhok. And that's it for this video, mga sis. What do you think? Comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, please don't forget to like and share. And don't forget also to follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always, mga sis. Until our next video. Bye!